Hundreds of passengers are stranded as sea travel was suspended in anticipation of the effects of Typhoon Inday. The super typhoon has weakened into typhoon category, but it remains a massive storm nonetheless, and authorities are ramping up preparations. Affected passengers are spread out across over 20 ports in Luzon and Southern Visayas. Kumuha tayo ng detalye mula kay Ryan Reloban ng Abante. Ryan? Stranded ang mahigit 500 na pasahero habang pansamantalang natigil ang biyahe sa dagat ng ilang bahagi ng bansa dahil sa epekto ng Typhoon Inday. Sa pinakahuling tala ng Philippine Coast Guard mula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 8 ng umaga ngayong July 9, umabot sa 507 na pasahero at 147 na rolling cargos ang hindi pa makabiyahe sa 23 na pantalan na apektado ng sama ng panahon. Kabilang sa mga naapektuhang lugar ang mga pantalan na nasasakupan ng Coast Guard District Southern Tagalog, Coast Guard District Northwestern Luzon at Coast Guard District Southern Visayas kung saan pansamantalang itinigil ang ilang biyahe upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero at tripulante. Samantala, 150 na sasakyang pandagat ang pansamantalang sumilong dahil sa masamang lagay na panahon kabilang ang 69 na barko, 54 na motorbangka at iba pa. Patuloy naman na binabantayan ng PCG ang lagay ng panahon na operasyon sa mga pantalan kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga port authority at lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at iba pang gumagamit ng karagatan. Pinayuhan din ng PCG ang publiko na patuloy na subaybayan ng opisyal na weather bulletin at makipag-ugnayan sa kanilang shipping company para sa pinakabagong impormasyon hinggil sa schedule ng mga biyahe. Balik sa iyo, Mai. Thank you, Ryan Reloban, nag-uulat.